Hi mga ka-MB! Ang topic natin ngayon ay pagpapatuloy ng ating angel numbers. And I'm sure, madami sa inyo na hinihintay ang mga numerong ito. Napapansin mo ba na paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero? Halimbawa, bigla mong napansin ang oras na 8:17. Pagkatapos, ang total ng binili mo ay 817. Kinabukasan, may dumaan na sasakyan na ang plate number ay 817. At maya-maya, nakita mo ulit ito sa resibo. Nagkataon lang ba ito? O may gusto bang ipaalala sa iyo ang buhay? Marami ang naniniwala ang mga ganitong numero ay tinatawag na angel number. At paulit-ulit ko na rin itong sinasabi dito, di ba? Hindi ito nangangahulugan na may mahiwagang mangyayari bukas. Hindi rin ito nangangahulugan na kailangan nating paniwalaan ang bawat interpretasyon na nakikita natin sa internet. Dahil, paalala lang mga ka-MB, ang mga kahulugang ibabahagi natin ay hindi para hulaan ang hinaharap o palitan ang ating sariling pagpapasya. Gamitin natin ang mga numerong ito bilang paalala upang magnilay, mas makilala ang ating sarili at maging inspirasyon sa ating personal na paglalakbay. At pwede nating itanong sa sarili natin, ano kaya ang gusto kong matutunan sa sandaling ito? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang 3 angel numbers na nai-request ng ilan sa inyo na ating mga ka-MB. Ito ay ang 817, 144, at 711. At baka may mensahe rin sila sa inyo. Tara, samahan niyo na ako. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Angel number 817. Kung paulit-ulit mo itong nakikita, maaaring nasa yugto ka ng buhay na malapit nang magkaroon ng pagbabago. Pero hindi ibig sabihin nito na bigla kang yayaman o biglang magiging perpekto ang lahat. Ang tunay na mensahe ng 817 ay ipagpatuloy mo ang mabuti mong ginagawa. May mga pagkakataong pakiramdam natin walang nangyayari. Parang lahat ng effort natin walang bunga. Ngunit tulad ng pagtatanim, hindi agad tumutubo ang binhi. May panahon ang lahat. Ang 817 ay parang paalala na kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, may mga bagay ng unti-unting gumagalaw para sa iyo. Maaaring hindi ito nakikita ng mata, pero nararamdaman ito ng puso. Ano ang life lesson? May kasabihan, ang pinakamagandang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang na inuulit araw-araw. Hindi kailangang isang malaking milagro. Minsan, ang pinakamalaking himala ay ang hindi ka sumuko. Reflection. Kung lagi mong nakikita ang 817, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pangarap na halos gusto ko nang bitawan? At baka ito rin ang pangarap na kailangan mong panghawakan. Angel number 144. Ang 144, isa ito sa mga numerong madalas lumabas kapag kailangan nating ayusin ang ating pundasyon. Minsan kasi,
Gusto nating magkaroon ng magandang buhay, pero magulo naman ang ating isip. Gusto nating magkaroon ng kapayapaan, pero lagi tayong puno ng takot. Ang 144 ay parang nagsasabing, ayusin mo muna ang loob bago ang labas. Hindi lahat ng problema ay kailangan takasan. May mga problema na kailangang harapin. May mga sugat na kailangang paghilumin. May mga relasyon na kailangang patawarin. At higit sa lahat, may sarili tayong kailangang mahalin. Halimbawa, isipin mo ang isang bahay. Kahit gaano kaganda ang pintura, kung mahina ang pundasyon, guguhurin ito. Ganon din tayo. Hindi sapat ang panlabas na tagumpay kung wasak naman tayo sa kalooban natin. Life lesson. Ang tunay na lakas ay hindi ang hindi umiiyak. Ang tunay na lakas ay ang marunong bumangon. Reflection. Ano ang bahagi ng buhay mo ang kailangan ng ayusin? Kalusugan ba? Relasyon? Pananalapi? O ang relasyon mo sa iyong sarili? Tanungin mo ang sarili mo. Angel number 711. Ito marahil ang isa sa pinakamaraming nagtatanong. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isa sa pinakamagandang mensahe ng 711 ay magtiwala sa iyong intuition. Lahat tayo ay may tinatawag na inner wisdom. Yung maliit na boses sa loob natin na minsan ay pilit nating binabaliwala. Ilang beses ka na bang may kutob pero hindi mo pinapakinggan? At pagkatapos, nasasabi mo sa sarili mo, sana pala nakinig ako. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng kutob ay tama. Ngunit minsan, ang katahimikan ng ating puso ay mas malinaw kaysa ingay ng ating paligid. Ang intuition. Kapag tahimik ang isip, mas malinaw ang direksyon. Kaya mahalagang magkaroon ng oras para sa sarili. Hindi lahat ng oras punong-puno ng social media. Hindi lahat ng minuto, abala. Bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mong makinig. Reflection. Ano ang matagal nang sinasabi ng puso mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ginagawa? Pagsamasamahin natin. Kung mapapansin nyo, magkakaiba man ang kahulugan ng 817, 144 at 711, iisa lang ang mensahe nila. Patuloy kang lumalago. Ayusin ang sarili at magtiwala sa landas na iyong tinatahak. Hindi man tayo lahat naniniwala sa angel numbers, may isa tayong pwedeng pagkaisahan. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maging mas mabuting tao kaysa kahapon. At marahil, iyon ang pinakamahalagang mensahe sa lahat. Ngayon, narito na po tayo sa huling bahagi. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, may kasunod pa tayo na part 2 para sa mga request ng ating mga viewers na atin na ding mga ka-MB dito. Ito ay ang 929 at 404. Ano kaya ang ibig nilang sabihin? At bakit sila lumalabas sa buhay ng maraming tao? Kung mayroon kang angel number na paulit-ulit mong nakikita, i-comment mo lang yan sa ibaba. At baka yun naman ang ating susunod na episode. So, yun na lamang po muna. Patuloy nating hanapin ang mga aral sa mga simpleng bagay na tila nagkakataon lang. Ngunit maaaring may mas malalim na mensahe na iparating sa ating puso. Peace, love, and light.
Thanks for watching.